Yan, meron na naman sa ating dinalang Yamaha to mga sir. Yamaha Sniper 150. At galing sa ibang paggawaan to mga sir kasi sinisingil siya ng ano ng 44,000. Bawa makina. 44,000 no? 44,000 sinisingil sa'yo? Yung? 44,000? Dami nga sabi kung may isang may kilala kaso nang wala rin ganitong shop. Oo. Malaki sa 44,000 yan. Sabi nga nung isang mekano ko, hindi abot 20 yan. Kaya nga di abot 20 yan. Kaya matama. May ginawa na rin kami ganyan. Hindi, gusto Baba nila, parang wala na siyang gagawin yung hirap. Palitan ng bago na. Parang ganun style ba? Yung papalitan ng buo. Pati makina na, buo na yun. Kasi may gas din boss pang hugas pa. Oo. Kaso baka kulangan yun. Haluan natin ng gasolina yan. Hindi, may gasolina din yan. Sige, sakto. Doon ata ito eh. Connecting rod ka, di ba? Hindi ko alam eh. Stili ko sa kanan siya. Sige, sige. Ayan, nakakaras ng mga sir. Yan na yung mga flarings niya. Kasi, hindi na binalik. Uma-under to, no? Dinala mo sa kanila? Mandar yan. Uma-under to, mga sir, nung dinala dun sa paggawaan. Kaso nga lang, nung after ibaba, ayun nga, sinisingil nga siya ng 44,000. Nagulat yung may-ari nito. Kaya sabi niya, pull out niya na. Ibalik na lang daw kasi umaandar naman ang ginawa. Tapos, ayun nga. Ito lang yung binalik. Hindi na Hindi ko alam kung ano naging issue nito. Pero mabubuksan naman natin yan mamaya. Para ma-check na rin kung ano yung mga pisang kailangan natin dito. Kasi iiwan tong unit na to. Finish pa nung Diyan muna. Tingnan muna. I-check muna natin kung ano yung mga kulang. Kasi iiwan tong mga sir. Kaya i-check muna natin. Para i-check mo yung laman loob niyan. Pati yung panggilid niyan. Yung piston pin. Ayan yung lock. Kahit wala yung lock. Sa loob na lang yung car. Sa loob na lang yan. Isabit mo sa taas. Loob na? Oo. Titingnan natin. Yan, tapos yung kung andyan lahat, pati yung mga balancer. Yan. Kalas-kalas na itong dinala. Kaya bago kayo magpagawa mga sir, tanungin nyo muna kung magkano magagastos, kung ano yung sira. Ganon din naman din yung ginagawa namin. Pre-check up kami sa amin pero hindi namin yan binubuksan kasi nga minsan hindi naman pare-parehas ang kung may pera yung customer o wala. Tapos bibigyan namin ng quotation kung magkano magagastos. Ngayon choice niya kung ipapagawa o hindi. Ngayon pagka hindi ipapagawa, hindi namin muna bubuksan na parang ganito kasi wala talaga, hindi natin alam kung may mga kulang. Sige, i-check natin yan, isa-isa natin yan. Tapos, ayan, ibababa din natin yung makina yan. Malamang, baka sigunya, connecting rod itong problema. Kasi sabi, pati lahat daw to palit, pati yung mga transmission, palit daw ang gusto. Pati sigunyal, palit daw. Buo. Naayos pa naman yan. Pero ito, check ko muna to. Pwede ko naman kasing buksan din yan mga sir. Dahil meron din naman akong press. Libre naman kasi yung yung ginagawa kong ganyan mga sir. Hindi na ibaba to, no? Hindi naman na ibaba. Tinanggal lang. Tinanggal lang. Ito lang, hindi dito sa gilid-gilid lang. Tinanggal. Tapos ganun lang nila. Ano ba naging issue nito? Ba't mo dinala sa kanila? Maingay. May maingay. Pero parang, kasi pagka maingay, ganitong matunog, mga connecting rod ang problema. Layo naman sa connecting rod yun. Pero i-check ko pa rin kasi hindi ko naman din kapisado yung kon mo. Baka mamaya dinagdagan na ng sira. Sige, mamaya pasok natin after natin ang ginagawa doon sa loob. Ito na mga sir, pinasok na natin yung sniper. At tatrabahuin na natin yung makina. Yan, ibababa muna natin yung makina niya para makita natin kung ano pa yung mga parting problema. Pero parang kala ko parang tingin ko dyan parang parang connecting rod, pero bubuksan natin para makasigurado tayo. Bababa muna natin ito mga sir kasi hindi natin alam yung history nito kasi dinala nga itong unit na to
ganyan na. Simula nang binabasa ano, sa L300, ganyan na siya. Kaya gagawin natin, bababa natin para makita natin, baka mamaya nilagyan ng grinding compound o may bato dyan sa loob, at kapag hindi natin ginawa yan, maaaring tayo pa yung magiging last touch. Kaya check natin kasi nakabukas siya nung dinala. Kaya walayin muna natin. Ito mga sila, pag-iwalay na natin yung ano, o natanggalan na natin yung makina ng sniper at yung chassis nya nilabas na natin, at ito na yung wawalwalin natin mga sir. Yan, walwalin natin yan para ma-check natin yung sigunyal nya kung goods pa ba o kailangan ng palitan. Lakasan natin yung makina nung sniper mga sir. Yan, tatanggalin na natin to, iisa-isa lang natin to, yung mga 18 kung merong tama. Yan, tapos to tatanggalin natin to. Tanggalin mo nga to. Okay. Tapos tanggalin mo na yung ano, yung gear. Basur. Tapos ganyan. Yung mga bearing niya mga sir, goods naman. Ito bali hindi nakata original mga sir. Segunya na lang. At kailangan natin siyang pupukin para lumabas ng konti. Ito na mga sir, nalinisan natin lahat-lahat. At ito na yung mga pisa na ating gagamitin sa sniper na sinisingil ng 45k. Yan, mga gasket, sigunyal, assembly, at bearing. Dito yung isa, mga piston ng valve seal. At ito na yung sigunyal niya mga sir. Yan, ito yung sigunyal niya, tinanggal ko na. Totally goods pa to eh. Kaso nga lang na-stuck yung unit hanggang sa nababad siya ng baha ng tubig. Kaya obligado kailangan natin bumili kasi baka mamaya ito yung magiging pagsisimula ng ingay. Kaya pinalitan natin. At bearing lang sana, ano, connecting rod lang sana yung bibilin ko, kaso nga lang nagtingin-tingin ako 3.9 yung halaga original. Kasi siya kasi mga makakabili ka ng original na connecting rod. At plus bearing pa. Medyo kunti lang diferensya sa bago. Kaya binili ko na lang bago. At yun din naman ang gusto ng may-ari. Kaya binili na natin. Kaya sasalpakan natin yung mga bagong bearing natin. Doon yung isa. Dito yung isa. Ayan. Siyempre tatanggalin natin yung itong guma na to. Dapat walang guma yan. Kasi pagka mayroon yan, sa katagalan ng init ng init at nasa loob ng makina yan, baka matanggal yung guma na yan. Yun pa yung magiging dahilan ng problema sa susunod ulit. Kaya tatanggalin natin yan. Tapos ito yung gear na connect dito. Ipipress natin yan. Doon sa ating press. Yan. Doon natin lalagay yan. Para mailubog natin. Block, andyan na. Kompleto na yan. Bukod lang doon sa Bendix drive o yung one-way clutch ng starter natin. Dun sa yung parang spring doon sa may magneto. Yan. Bubuhay na natin. Check naman natin yan, pero check pa rin natin uli. At nalinisan na natin yung head kasi ang daming kwan yan, sealant. Nirepacing natin yan para sureable na walang problema. Tapos babalik natin yung transmission. Yan. Gumagawa tayo ng mga ganitong motor. Medyo marami lang kasi gumagamit ng scooter. At yun ang madalis na nakikita nila sa aming mga video. Kaya puro scooter nang pupunta. Pero gumagawa tayo ng Yamaha. Okay, let's bolt in na. Para maiuwi na to ni sir. Lalagyan natin ng langis yung mga bearing kasi nugasan natin yan. Yan, hindi ko nakitaan yung bearing na may problema. Kaya goods pa yan. Ilulubog na natin yung bagong sigunyal natin. Nailubog na rin natin yung kanyang sigunyal bearing. Yan. Tapos ayan, binabalik na ni
Binabalik na ni Kapulong yung ating spring dahil naibalik na rin natin yung nailagay na natin yung ating valve seal na 4. Yan mga sir, nilabog na natin yung ating brand new sigunyal. Yung isa na sigunyal ilagay natin doon para isang salpakan lang yan. At pinapalamig muna natin kasi pinainit natin para may salpak natin ng maayos yung sigunyal lang, hindi man lang pinupukpok. At syempre lalagyan natin ng Betagray, yung dowel pin. Huwag nyo rin kakalimutan. Tama nga. Yan, yung balancer naman, ang timing naman yan, pag naibalik na natin yan, para may lagay natin yung mga gear nya. Check natin lahat yan ha, mga gear nya. Goods naman, wala akong nakikitang problema. Tama siya na, itaklob na natin yung crankcase nya. At inigpitan na natin yung crankcase bolt. Yan, malapit na itong matapos mga sir. Kahit na hindi tayo yung unang nagkalas nito mga sir. At hindi naman din na kami baguan sa mga pagdating sa mga ganito mga sir. Kaya mabubuo natin yan. Sige. Ibalik muna natin yung mga yan. After natin maigpitan. Ayan malinis na malinis ang pagkakagawa ni Kapulong. Ay, kumo. Tusok ka ng tusok. Wait na yung tusukan mo. Yan, ito mga sir, naibalikan natin yung mga gear. Dapat sa balancer gear, meron din dito sa sigunyal. Yan, dapat magkatapat yung tuldok na yan. Tapos sa lining nila, ibabaw nyo tong manipis. Saka ito. Yan, ibabaw nyo yung dalawa na yan. Tapos, ang mangyayari nyan, ito yung ilalagay nyo dun sa ibabaw. Unahin nyo itong isasabay nyo. Sabay ganun. Para, kumagat. Tapos isang napansin namin, kulang ng parang yung bulitas, kulang siya ng bulitas yung para dito, kulang siya dahil nga hindi na kami yung nagbukas nito, kalas-kalas naman na nung dinala dito, kaya na kulang, pero gagawin na namin ng paraan yan. Hanap na lang tayo ng bulitas, yung isang sa mga bearing. Gano'ng kalaki yun? Ito naman siya, ilulubogan natin or ikakapitan natin yung cover bago na rin yung gasket galing doon. At isusunod natin yung piston rings, tapos block. Ito na mga sir, naibalik na natin yung cover. Ito na yung bagong sigunyal natin. At bagong piston, ayan, ilalagay na natin pati piston pin, pati gasket, ayan, bago. Siyempre bago namin ito asimbolin, lahat ng mga oil line na umakyat para sa taas, yan, nilinisan din natin yan, hinanginan natin yan para mawala yung yung kung ano yung may yung babara dyan. Tapos bagong block, cylinder gasket bago, naka-prepare na rin yung ating cylinder head para mabuo natin to, may salpak na rin sa kanyang chassis. Ayan, ikabit na rin natin yung cylinder head nya mga sir. Bagong block, piston. Ayan, doon yung luma natin. Yun, yung luma sa signal. Eto, head na. Lapit nang matapos to para may kabit na natin to sa kanyang chassis para mapanda na rin natin kasi isang buwan na rin na stock dun sa to mayari. Walang to mga sara, walang 11,000 na pisang nagastos to. Nasa 10.8 ganyan to 10.7.
Doon naman sa magkasabi yan, na doon mas mura. Yan, kasi nga hindi nga pare-parehas yung presyo. Siyempre kung saan tayo may available na pisa at natapat ng araw ng linggo at gusto natin matapos kaagad at original din naman, kung kunti lang naman o kung 100 lang naman yung difference, ayun, no choice tayo. Kailangan ko nang bilhin kasi kailangan ko na rin matapos to. Dahil mas excited na rin yung may-ari nito na matapos na rin yung unit niya dahil matagal na kasing ano. At isa pa, yun nga yung sinasabi ni Kapulong. Ano sasabi mo? Dahil uuwi ako. Syempre, matik yan. Yan, uuwi kasi ako ng La Union. Aray ko! Hey, goes by. Tiko. Yan, kunan natin na. Sukatan mo na ito, Pulong. Yan, sukatan na natin yan. At kulang na lang tensioner, manual yung tensioner niya. Bangking ako eh. Tapos mas maganda pa yung stock pa rin. Pero choice naman ng mayari yan. At least madali lang din naman magpalit ng tensioner. Basta kapag magpapalit ng tensioner, guluhin yung nakarelax yung cams natin. Mas maganda na yung naninigurado tayo kaysa naman na medyo maalanganin tayo. Tapos kakabit na rin natin yung magneto cover after na may kabit yung magneto. Ito na mga sir, nabuo na natin yung makina ng Sniper 150 at naka-prepare na rin yung chassis para maisampa na natin yung makina at mapandar natin para makuha na rin to. Nakikita nyo naman mga sir, bago yung block natin. Okay, ayan na. Tapos talagang kininis ni Kapulong talaga yung ano, yung crankshell na dalawa. Kaya linis na linis yan mga sir. Ayan, salpak muna natin mga sir dito. Tapos kabit natin lahat-lahat. At ayan, i-recta muna natin pala yung kanyang ignition. Dahil hindi iniwan yung susi. Dahil nakalimutan nung dinala itong motor na to.